Hi guys, so gagawa naman ulit kami ng tomato sauce. So ayan, hiniwa-hiwa na. Then budburan nyo ng asin para matanggal ang tubig. Yan ang first step. Sa isang malaking kaserola, magpakulo kayo ng inyong boteng paglalagyan ng inyong tomato sauce upang sa ganon mamatay ang mikrobyo at humaba pa ang buhay ng inyong tomato sauce. Mga 1 oras mahigit yung pakuluan ito. Ang next step naman ay gumamit kayo ng juicer or blender or yung katulad ng ganitong machine upang sa ganon mahiwalay ang buto at balat at ang matitira na lamang ang pinakakatas niya. So napaka-convenient nga nitong gamitin kasi tuloy-tuloy lang yung gawa namin. Lagay lang ng lagay. Ayan, so ang matitira lang dyan ay ang juice. Yan gagawin nating sauce. Ang next naman ay salin na natin sa Thermomix itong tomato sauce natin. So kung wala naman tayong ganitong Thermomix, pwede naman natin itong pakuluan sa kaserola. 184 grams lang. Kulang pa. Ay, 1,845 grams pala. Dito, 2,000. Dapat 2,000. Kasya sa ilang bote. 5 bottles. Sa part na to, optional na lamang ito kung anong gusto nyo sa inyong mga tomato sauce. So kami, naglagay kami ng 2 kutsarang asukal at 2 kutsarang asin para ito sa 2,000 grams na tomato sauce. Good for 5 to 6 bottle na po itong 2,000 grams. So pinag-iisipan pa ni May kung gusto niya pang dagdagan yung asin ng kalahati. Pero kasi napag-desisyonan niya na ayaw na, wag na, tama na yung 2 lang. So ngayon, sineset na ni May yung Thermomix ng 1 oras. Yan. And then, yung init niya is 100 degree. Then, yung spin niya is 1 only. So, ganun yung pagsiset ng machine na to. So, after 1 hour, tutunog na to. So, ibig sabihin nun, luto na siya. So, sa machine na to, marami kang pwedeng gawin. Pwede kang magsaing. So, dito na lang kami nagpakulo para mas mapadali na lang din. After 1 hour, tutunog na tong machine. Ibig sabihin luto na siya. Napaka-convenient nitong machine na to. Sobra. Marami kang pwedeng gawin sa machine na to. So, ayan na nga guys. Luto na ang ating tomato sauce at makakagawa tayo dito ng 5 bottles sa 2,000 grams na tomato sauce. Ayan. At isinasali na nga ni May sa mga malinis na bote. So, kailangan malinis nga yung bote natin para walang mikrobyo guys. Kailangan sobrang yung pinakuluan yung bote na yan. Siyempre at higit sa lahat, para tumagal ang buhay ng inyong tomato sauce, hindi siya agad masisira. Kaya kailangan sobrang yung pinakuluan yung bote. Pati yung takip ng bote. So, after nga natin isara yung mga bote, kailangan guys pataubin natin to para mag-auto lock din yung ating mga bote. So, yun lang guys. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Thanks for watching!